at sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at Happy New Year. Magandang gabi din po sa inyo, Father. Kumusta po kayo? Kumusta ang celebration ng inyong New Year kagabi? Siguro, kaya kayo ngayon nagsisimba dahil hindi kayo nakasimba kaninang umaga, puyat. Ano po? Ha? But anyway, napakaganda pa rin dahil hindi natin inihiwalay, hindi natin ibinubukod sa makamundong pagdiriwang ng bagong taon, yung pananampalataya natin na ang pagpapalit ng taon ay bahagi ng ating buhay pananampalataya sa Diyos. Yeah? Kaya tayo nagsisimba dahil alam natin na ang buhay natin ay hindi magkakaroon ng kahulugan kung malayo sa Diyos. Kung wala ang Diyos. Sinusukat natin ang buhay natin at saka yung mga events ng buhay natin sa pamamagitan ng paglipas ng panahon. Ng bagong taon. Di ba? By the year. Kaya nga yung iba, dahil bagong taon, sasabihin nila bagong buhay. Di ba? Kalimutan na natin yung nakaraang taon na palpak. Kalimutan na natin yung nakaraang taon na marami tayong maling ginawa, maling desisyon. Kalimutan na natin yung nakaraang taon na meron tayong nakagalit. Matagal nating hindi binabati. Bahagi ng pagpapalit ng taon ay yung pagpapalit ng buhay. Inaalis na natin yung mga masasamang bagay sa isipan natin at gusto natin na magsimula ng panibago. Di ba? Kaya nga ang bagong taon palagi ay naghahatid sa atin ng panibagong pag-asa. At ang taong hindi nawawalan ng pag-asa, mga kapatid, ay yung taong palaging positive sa kanyang outlook, sa kanyang pananaw sa buhay, sa kanyang pagtingin sa mga pangyayari o nangyayari sa buhay. Positive ang tingin niya sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa mga nangyayari sa kanya. So siguro yan ang magandang challenge sa atin. To be very positive in life. Dahil nakakatulong yan para hindi tayo mawalan ng pag-asa. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkananay ni Maria. Siya ang nanay ng anak ng Diyos. Ina ng Diyos. Anong magandang mensahe ang kapupulutan natin dito? Kung babalikan natin, si Maria, hindi niya inaasahan na siya ang mahirang na maging ina ng Diyos, ina ni Jesus, di ba?
Hindi naman po siya nagpresenta. Walang naganap na audition. Ang lahat ay kagagawan ng Diyos. Desisyon ng Diyos. Plano ng Diyos. At sa kanyang murang edad, siya ay nagdalang tao. At malamang katulad din siya ng mga ordinaryong dalaga na nakapag-isip na ako ba'y handang maging nanay? Ano bang alam ko na tamang papel, role na dapat gampanan ng isang nanay? Ang isisilang ko pa naman ay anak ng Diyos. Ang magiging anak ko ay anak ng Diyos. Siguro naramdaman ni Maria kung gaano kalaki yung responsibilidad, yung duties na ipinataw sa kanyang balikat. At siguro mula sa pagkadalaga, nagbago siya sa pagiging nanay. Malayo kasi yung buhay dalaga, di po ba? Kaysa yung buhay na nanay o may anak, di po ba? So ganun kabilis yung transition ng kanyang buhay. Sa loob lamang ng 9 na buwan, ibang tao na siya. O ibang babae na siya. At siguro ang naintindihan lang ni Maria ay dahil ako'y magulang, kailangan kong gampanan yung aking pagiging nanay. Si Jesus ay ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Kailangan kong gampanan yung pagiging isang mabuti at tapat na katiwala. Gusto kong dito paikutin yung pagninilay natin at mensahe natin. Si Maria bilang isang katiwala, pinagkatiwalaan ng Diyos. Ginampanan niya, sa abot ng kanyang makakaya na maging isang mabuting nanay kay Jesus. Siya yung konkreto at napakagandang larawan ng pagsunod sa Diyos at pagtalima sa Diyos bilang isang katiwala. Pinalaki niya si Jesus na isang mabuting tao. Pinalaki niya si Jesus na isang mabuting anak. Ito ang mensahe sa bawat isa sa atin. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo ay mga katiwala ng Diyos. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. So dahil tayo mga katiwala, we should take care of the things that is entrusted to us by God. Yun ba, yung buhay natin, una tigit sa lahat, kailangan nating alagaan yung sarili natin. Dahil itong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi naman natin ito binili. Hindi natin ito hiningi. Ito'y kusang ibinigay sa atin ng Diyos. At napakaswerte natin para tayo'y bigyan ng pagkakataon na mabuhay dito sa lupa. Di ba? Isang napakalaking blessing na tayo'y mabuhay dito sa mundo. At dahil napakalaki at napakagandang blessing itong buhay ko ngayon, yung buhay natin, sariling buhay natin, di ba meron tayong responsibilidad na alagaan yung ating sarili. Ingatan yung ating sarili. Paanong paraan? So, kailangan nating alagaan yung katawang lupa natin. Kailangan maging malusog yung katawan natin. Kaya iwasan natin tayo maging malnourished. Huwag nating pabayaan na maging malnourished tayo o maging undernourished. Magkaibaya tayong dalawang yon. Yung undernourished ay yun yung kulang ang kinakain.
Yung malnourished ay yung mali ang kinakain. Ano po? May kinakain pero mali. Ha? Marami sa atin ang malnourished. Ano? Hindi inaingatan yung katawan kung ano-ano yung ini-intake natin sa katawan na nagbibigay eventually ng sakit, karamdaman sa ating katawan na siya rin namang nagbibigay sa atin ng sakit, ng hirap, ng sakripisyo. Diba? So this time, ngayon na nagpapalit ang bagong taon, iniisip natin, anong klaseng pangangalaga ang ginagawa ko sa sarili ko? O hindi ko inaalagaan yung sarili ko? At kung yung katawang lupa natin, dapat nating inaalagaan, pati yung ating kaluluwa, inaalagaan natin. Meron tayong kaluluwa na should be well-nourished, hindi malnourished, hindi undernourished. Di ba? Kung yung katawan natin, yung katawang lupa natin, pag kumakain, marami kasi tayong ini-intake, mga junk foods, mga hindi nakakatulong sa kalusugan. So yung kaluluwa din natin, maaring finifeed natin ng mga hindi nakakatulong sa ating kaluluwa. Mga junk foods for the soul. Diba? Yung mga, halimbawa, nasasayang na mga oras sa mga maling bagay. Halimbawa, masyado tayong nabababad sa internet, at masyadong tayong, yung isip natin, ay masyadong napupuno ng mga iba't ibang klaseng information, at saka mga maling informations. Marami ngayon ng mga fake news, di ba, sa internet. And then, yun ang pumapasok sa ating isip, at yun yung parang nagiging pamantayan ng buhay natin kahit hindi tama. So these are junk foods for the soul. At manunood tayo ng movie. Yung iba, palagi ko naririnig, yung mga kabataan ngayon na malimit na nagmo-movie marathon. Di ba? Maghapon na manunood ng movie. Sa halip na nanonourish yung magandang relationship sa family, sa pamamagitan ng pagbabanding, kwentuhan, tawanan, di ba? Biruan. Pero nawawala iyon dahil masyado tayong focus sa mga gadgets natin. Mas mahalaga sa atin yung nakatingin sa cellphone, di ba? At very ordinary na ito na ma-observe natin. Ang kahit tayo lumalabas bilang isang pamilya, naobserbahan nyo ba yon? Pag lumabas tayo para magbanding, kakain sa restaurant, pero pag nandun na kayo sa restaurant, ang bawat isa ang hawak ay cellphone. Hindi nagkukwentuhan. Kaya kapag magkukwentuhan na, malimit, nagtatalo-talo. Malimit, nag-aaway. Malimit, nagagalit. Bakit? Kasi hindi na marunong umintindi. Nawala na yung understanding. Nawala na yung pagtanggap. Nawala na yung magandang opinyon. Nawala na yung respeto. Dahil kinulang sa relationship. Nabitin. Ito yung mga
bagay na nagkukos kung bakit nagiging malnourished yung ating kaluluwa. So, siguro ngayong naglilipat ang bagong taon, sana magkaroon tayo ng panibagong pananaw, na pananaw at pag-asa na merong magandang mangyayari sa aking sarili, sa aking buhay. Di ba? Kailangan kong ingatan yung katawan ko. Kailangan kong ingatan yung kaluluwa ko. Kailangan kong alagaan. Dahil ito ay ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. At yung fulfillment ko ay yung makita yung sarili ko na umuunlad. Gumaganda. And then ang ikalawa, kailangan nating ingatan yung ibang tao. Sila din ay ipinagkatiwala sa atin. No? Kaya nga, ang isang taong alam niya na siya'y pinagkatiwalaan, marunong mangalaga sa iba. Marunong umintindi sa kapwa. Marunong rumespeto sa iba. Dahil nakikita niya yung kanyang sarili sa iba, madali siyang magpatawad. Kung meron mang silang nagawa laban sa kanya. Di ba? Hindi niya iniaangat yung kanyang sarili para sabihin ako'y mas magaling, para ipakitang ako'y mas matalino, para ipamukhang ako'y mas angat sa iyo, hindi tayo magka-level. No. Ang isang taong marunong kumilala sa kanyang sarili bilang isang katiwala, nakikita niya yung ibang tao bilang kapantay niya, kauri niya, hindi malayo sa kanya, hindi iba. Kaya kung ano yung damdamin na nararamdaman niya, yun din yung damdamin na meron yung ibang tao. Kung ikaw, alam mo na masama at masakit yung inaabuso, yung sinasaktan, yung minamaltrato, alam mo na hindi mo ito kailangan gawin sa iba. Yun yung ugali ng pagiging steward, pagiging katiwala. And then ang pangatlo, yung maging katiwala ay yung ingatan mo yung mundong ito. Alam nyo, ngayong Pasko, napakarami yung nagbigay ng regalo at yung mga regalo, napakaganda ng package. Yung mga packaging ba? Ano po? Pag binigay mo yung regalo mo, kahit very simple, mumurahin, pero kailangan napakaganda yung balot. Di ba? Pero yung balot, itatapon lang. Magiging basura. Sana mawala na yung mentality natin, tao na ang ibibigay mo, kailangan nakabalot ng maganda. Dahil hindi naman importante yung balot, yung packaging. Di ba? Yun ay basura. At kapag sinabi nating basura, nakakasira sa kalikasan. Di ba? So isang halimbawa lang yon. Napakasimpleng halimbawa ng pangangalaga sa kalikasan. Hindi natin kailangang padumihin ang mundong ito. Hindi natin kailangang wasakin ang mundong ito. Pabayaan. Di ba? Tayo'y mga anak ng Diyos. At tayo'y kailangang mangalaga ng mundong ito na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So maging bahagi tayo sa pangangalaga ng mundong ito, ng ating kapaligiran, ng ating kalikasan. Diba? Hindi tayo dapat nagko-contribute para ang mundong ito ay unti-unting malason, mapulyot. At
kung kinakailangan yung malaking effort to be able to do that, to save this world, to take care of this world, ay ginagawa natin bilang isang katiwala. No? Kapag ang lahat ay nagsama-sama para sa effort na ito, meron tayong magagawa na malaki at maganda para sa ating kalikasan. Mga kapatid, umpisahan na naman natin ang panibagong taon. Ang bagong taon na ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa na hindi tayo sinasawaan ng Diyos. Sinabi ko kanina na sinusukat natin yung buhay natin at yung mga pangyayari sa atin sa bawat taon. No? Pero ang grasya ng Diyos ay hindi nagsisimula sa bagong taon at natatapos sa lumang taon. Ano po? It is a continuous cycle na kapag ikaw ay naging mabuting katiwala ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Sobra-sobra, abot-abot na kaloob ang ibibigay sa atin ng Diyos. Parehong spiritual at material blessings ang tatanggapin natin mula sa Diyos. At yun ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sinasabi natin na si Jesus ang naghatid ng kapayapaan sa mundong ito. World Day of Peace sa araw na ito. Ang kapayapaan na yan ay nagaganap kapag tayong lahat ay nagiging mabuting katiwala ng Diyos. Sana'y sama-sama tayong magdasal na huwag sana tayong maging masamang katiwala. Maging katulad nawa tayo ni Maria na kahit sa kanyang munting makakayanan, kahit hindi siya masyadong nakapaghanda sa pagiging magulang, maging magulang ni Jesus, andyan at isinabuhay niya yung pagiging isang mabuting katiwala. Naway bigyan tayo ng grasya ng Diyos. Hilingin natin yon sa Kanya na bigyan tayo ng kapangyarihan, lakas, at galing na maging mabuting katiwala.